So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, katawa-tawa talaga yung narrative ngayon ng mga DDS na kesyo na kahit daw itong si Senator Bato de la Rosa, abay kinidnap din daw po, mga minamahal. Paanong kinidnap? Itong si Bato de la Rosa, nai-interview pa naman siya. Hindi pa naman siya nahuhuli ng ICC. Hindi pa nga napuputo sa kanya ng harapan or hindi pa nga natatanggap ng Malacanang yung warrant of arrest. Tapos yung narrative ngayon ng mga DDS, kinidnap daw. Itong si Bato de la Rosa, paanong kinidnap si Bato? Siya na nga mismo yung nagsabi na bring it on daw. Diba? Oh, pero ngayon nagtatago si Bato. Totoo na nagtatago pero hindi kinidnap. Parang yung mindset lang din nila mga minamahal. Dito kay kay former President Duterte. 'Di ba ang sabi nila, si Digong daw po kinidnap ng International Criminal Court. So paanong kinidnap? Sa pilitan daw po mga minamahal ang pagdala. State kidnapping nga eh. Kung ilalarawan yung ginawa daw di umano kay former President Duterte kasi hindi man lang siya pinagbis, lahat-lahat, 'di ba? Dinala agad doon sa The Hague, doon sa Netherlands. At abay talagang dadalhin naman yan. Nandiyan na yung warrant of arrest eh. Alangan naman patagalin. Diba? So, sige nga, paki-identified nga kung ano ba yung kidnapping. Research nga natin mga minamahal kung ano yung kidnapping. What is kidnapping? Para nang alam natin yung meaning. Kidnapping is unlawful taking and holding a person against their will, often for the purpose of demanding or ransom or other concession. Ngayon, ang punto dito, si former President Duterte, hinainan ng warrant of arrest. Kahit nga, di ba, nung nagsasalita itong si Hanilet na wag dalhin itong si Duterte diyan sa ICC, ang sabi ni Digong, wag ka nang magsalita, may warrant na nga. Di ba, nanggaling na mismo sa bibig ni former President Duterte na mayroon ng warrant of arrest. At saka kung kidnapping yun, mga minamahal, di ba? Kung kidnapping yung ginawa kay former President Duterte, supposedly dapat wala yung companions na kasama itong si Digong. Di ba? Dapat wala dyan si Miguel Dea, wala dyan yung mga nurse na nagbabantay kay Digong para i-check yung kanyang heartbeat time to time, di ba? Hours by hours, di ba? So, dapat sana walang Pilipinong kasama. Yung kidnap talaga na literal na kinidnap. Kaso mga minamahal, si Duterte, nung hinuli, di ba? Nandoon naman yung kanyang companions na si Miguel Dea. May mga kasamang security aid, abogado, may mga nurse pa. So, paano ma-identified yun na kidnapping? Di ba mga minamahal? Di ba nakakaloka talaga, no? Yan na lang ba yung naratibo ng mga DDS ngayon? Kapag hinainan ka ng warrant of arrest ng ICC, ang tawag doon kidnapping? Ha? Ganun na ba yun? Grabe talaga yung mga yung pag-fake news nitong mga DDS na to. Lahat talaga ginampanan na nila. Lahat na lang no? Di ba? Pati ba naman sa paghuli, may narrative pa din kayong kinidnap? Diba? Hanggang ngayon, mga minamahal, kidnapping pa din yung kanilang naratibo. Kahit na itong si Bato de la Rosa hindi pa nakahainan ng warrant of arrest, ang tingin nila, abay, kinidnap na din daw itong si Bato de la Rosa. Diba nakakaloka? Legal po, ulitin ko mga minamahal, yung pag-aresto kay former President Duterte ay legal po yung proseso dahil binasahan siya ng kanyang rights. Hindi naman siya hinatak ng ICC agad Diba? Binantayan lang siya ng mga kapulisan na, syempre, baka makatakas. Diba? So, dinaan sa due process, sa principles, dinaan lahat sa tamang proseso itong si former President Duterte. Kaya hindi pwedeng sabihin na itong si Digong ay kinidnap. Besides mga minamahal, dito nga po sa issue ni Bato de la Rosa, walang kidnapping doon. Ngayon, ano ba yung issue ni Bato de la Rosa? Ngayon, si Bato nagtatago kasi. Ito, pakinggan natin mga minamahal. Pinag-aaralan ni Senador Bato de la Rosa na magtago sakaling iparesto ng International Criminal Court. Tanong niya, kung wala nang makitang hustisya sa bansa, bakit daw siya susuko? Di ba kung hindi ba naman tanga itong si Bato, sabi niya, bring it on. Tapos ngayon, magtatago? Ano yun? Grabe naman tong si Bato de la Rosa, dati bring it on. Ngayon naman, nagtatago. Ano yun? Si Ma'am Gonzales. Sa
sakaling ipaaresto ng International Criminal Court tulad ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng magtago si Senador Bato de la Rosa. Kabilang yan sa pinag-aaralan niya. Kasama yan sa police of action na pwedeng gawin. Kung wala tayong makita na hostisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? I will cross the bridge when I get there. Pero nilinaw ng dating PNP chief na hindi siya manlalaban. Paano mo labanan yung Philippine National Police? I know what's the power, what's the might of the Philippine National Police. Useless. Kung manlaban nga. Sa ngayon ay nasa Pilipinas pa umano si De La Rosa. Kinukonsidera niyang magpakandong sa gusali ng Senado para hindi masilbihan ng warrant of arrest. Lalo't Diba nakakatawa si Bato? Oh, imagine yung mga minamahal Dati sabi ni Bato de la Rosa, bring it on. Ngayon naman, hide and seek. Diba? Parang walang isang salita Parang si Duterte din. Oh, sabi niya, ang tagal naman ng ICC, pag nandito daw, sisipain niya. Pero nung nandoon na sa International Criminal Court, ang sabi niya, Rodrigo Roa, parang kambing magsalita Nawala yung tapang, nawala yung angas. Paano kasi? Hindi nauubra sa ICC yung tapang-tapang niya. Kaya ngayon, ang pinapalabas na kilos ni Digong ay yung pagmamakaawa para makakuha ng simpatya. Alam nyo, buti ito kahit papaano, bigyan natin ng highlight itong si Bato. Buti pa si Bato, naisipang magtago. Diba? O samantalang itong si Digong, ipinagkanuno ng kanyang anak para lamang sa sariling posisyon. Diba? Siyempre, pag mahuli si Digong, makakakuha ng boto si Sara Duterte. Mas pinili niyang mahuli ang kanyang ama nang sa gayon makakuha, 'di ba, ng simpatya itong si Vice President Sara Duterte na pwede niyang magamit sa big one, which is yung 2028 presidential election. 'Di ba? Yun ay kung hindi ka may impeach, 'di ba? Mga minamahal, nakakaloka, no? Iba talaga yung yung tama nitong mga kupal ng mga DDS na to. All right. Lalo't sinabi ni Senate President Cheese Escudero na papayagan ito habang sinasagad niya ang legal remedies. Lalabas naman aniya siya kung paalisin na sa Senado. Pasalamat ako sa ating Senate President na he's willing to protect me while I am still a senator of this republic. Kaugnay naman ang pahayag niya noon na kusang susuko kung ipaaresto ng ICC para maalagaan si dating Pangulong Duterte sa the Netherlands, ikinatuwiran niyang imposible na yan at hirap makabisita kay Duterte kahit ang mga anak. Naglabas din si De La Rosa ng dampo kay National Security Advisor Eduardo Año na naging dating Duterte AFP Chief at Cabinet Member. Sinasabing isa si Año sa ilang may alam noon ng isinikretong pag-aresto kay Duterte. Sana kumontak naman na siya doon sa mga kahit sa mga staff lang doon ni President Duterte na kasama na pakisabi lang dyan na arestuin namin siya pag-uwi niya. Para sa GMA Integrated News. Lahat na lang kinidnap, no? Mindset ng mga DDS talaga. Ay, Diyos mio, Santa Barbara Bendita, ewan ko ba dito sa kanila. Uulitin ko hindi kinidnap si Bato, dahil hindi pa naman siya nahainan ng warrant of arrest, nagtatago si Bato de la Rosa. Yan yung totoo. Dito naman kay former President Duterte, hindi po kinidnap si Digong. Binigyan po siya ng kanyang rights, binasahan siya ng rights, and yung paghuli kay former President Duterte, naaayon po yun sa ating batas, sa ating konstitusyon. Dahil meron po tayong sinumpaan, meron po tayong commitment with the Interpol. And I hope so, mga minamahal, na nagigets ito ng kampo ni former President Duterte. Na, kasi sila bulag-bulagan sila Iisa lang talaga yung mga naratibo nila, mga minamahal. Pansinin ninyo, sobrang isa lang yung naratibo nila. Kaya nga natatawa ako kung ano-ano pumapasok sa isipan ng mga hayop na to. Diba? Hindi mapakali. Diba? Ito namang si Bato de la Rosa, pares lang talaga sila na pag-iisip ni Digong, matapang. Pero pag nandyan na, takot din pala. Diba? O, kala ko ba alagaan mo itong si Digong? O ito, isama natin si Robin Padilla. Kala ko ba, Robin, pag hulihin itong si Bato de la Rosa, sasama ka? Akala ko ba, bakit ngayon? Hindi mo man lang kayang samahan sa pangangailangan. Kasi namumroblema din ngayon. Itong si Bato de la Rosa, ba't hindi ka nagsasalita? Bakit tahimik ka? Ano yung meron? Diba? Tayo po mga minamahal ay nagtatanong lamang. Kasi nauna na yung statement ni Robin Padilla na sasamahan niya itong si Bato de la Rosa. Sasamahan mo nga ba itong si Bato de la Rosa? Or nagpapasikat ka lang noong mga panahong iyon?
So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, sabi ko naman sa inyo 'di ba, lahat ng mga katarantaduhan, meron din niyang hangganan. 'Di ba? Katulad ng nangyari kay Digong, 'di ba? Inabuso niya ang kanyang kapangyarihan, kung kaya tingnan ninyo ang naging hatol. Nandoon siya ngayon sa ICC, nakabiting, sa the Netherlands. So ngayon nga po mga minamahal, kaakibat ng pagka-detain ni former President Duterte, syempre nandito pa din, nabubuhay at gumagawa ng kasamaan yung kanyang mga attack dogs. Mabuti na nga mga minamahal, yung ugat nandoon na. Diba? So kailangan yung mga sanga putol-putulin na din para nang sa gayon hindi na dumami palalo. Diba? Ang nangyari, ito balita, good news to mga minamahal. Yan! Ayun! May ending din ang mga fake news peddler na mga network, na mga social media account. Sabi ko sa inyo yung freedom of speech, mga minamahal, ginagamit yan. Oo, may karapatan ng lahat. May free speech tayo, freedom of speech. Kaya nga lang ang problema, pag na-overuse mo yung press freedom, to the point na gumagawa ka na ng fake news, gumagawa ka na ng hindi tamang balita, mga bias, 'di ba? Nagki-create ka ng hate speech. So, hindi na tama 'yon, hindi na appropriate 'yon. So, meron yung kaakibat na pananagutan sa ating batas. Ngayon, 'di ba, alam niyo naman yung SMNI, wala na, natanggalan na ng prangkesa. Pero nag-ooperate pa din sila sa mga social media account nila. Buti na nga lang, mga minamahal, sinuspindi na. Nung mga nakaraang buwan, nauna nang sinuspende yung kanilang mga YouTube account. Wala na, hindi na sila nakakapag-create kahit anong gawin nila, mga minamahal. Wala na silang mga YouTube account. Ngayon naman po, yung kanilang mga Facebook account. Yan Meta has simultaneously suspended the SMNI news page and its affiliates. Sino ba yung mga affiliates, mga minamahal ng SMNI News? Yung DZAR 1026 and SMNI Integrated News. If this is the price for speaking the truth, then so be it. SMNI will always speak the truth that matters. Ayan daw yung sabi ng SMNI, mga minamahal, nakakatawa. Sino namang naniniwala sa inyo? 'Di ba na nagsasalita kayo ng totoo? Binasa lang natin 'yan mga minamahal Ano pa ba ang mga balita dito? SMNI take down. Ayan, na-take down mga minamahal. Basahin natin yung balita ng GMA News. Sabi dito sa GMA News, Sunshine Media Network International or SMNI, the broadcasting arm of Apollo Kibuloy, led Kingdom of Jesus Christ, said Wednesday its Facebook page and those of affiliates have been suspended by Meta. Paano kasi fake news Diba? Diyan sila nagkikreate ng hate speech, red tagging, madami pa mga minamahal. Bukod sa panare-red tag, fake news peddler talaga, yan yung number 1, hate speech. So in a statement, SMNI said that SMNI News page and DZAR 1026 and SMNI Integrated News were sanctioned for expressing hatred or contempt for a group of people using harmful racial stereotypes, which is in violation of Meta's community standard. Tama lang naman Oo, kasi kayo mahilig kayong mag-promote ng hate speech. At saka yung yung kanilang mga news anchor dyan, mga minamahal, hindi naman miyembro yan ng KBP, yung kabisanan ng broadcaster ng Pilipinas, kaya wala silang sinusunod na rules. Wala silang sinusunod na rules, mga minamahal. Basta-basta lang silang nagsasalita, basta-basta lang silang nagja-judge. Kahit nga si Lenny, kung matatandaan ninyo, nired tag nila, tinawag nilang NPA. Si Magalong, ganun din. Diba, nagbabalita sila ng sandamakmak na fake news, literal na mga bias. So, deserve lang naman ng mga ganyang network na hindi na masuspend at hindi na sila pamarisan pa kasi hindi tama yung kanilang pagbo-broadcast Wala silang sinusunod na code of ethics. Tira kay ganito, tira kay ganyan. Hindi na yan hindi na yan news organization, bias organization na yung tawag dyan. 'Di ba? Kung fair lang sana ang SMNI, kahit kiling sila kay former President Duterte, dapat sana yung pagbabalita nila, wag naman nilang masyadong personalin. Tingnan nyo yung Agila, kahit na yung Net25, kahit alam naman natin na medyo kiling yon.
kay former President Duterte, 'di ba? Yung kanilang pagbabalita, patas pa din naman. Oo, ang problema nga lang yung broadcasting nila. O, tingnan nyo, nakaganti din ang ABS-CBN. Para sa akin, mga minamahal, nakaganti din ang ABS-CBN sa ginagawa ni former President Duterte noon. O, eto, Meta na yung nag-takedown, ha? Yung ABS-CBN ang nag-takedown noon, si Duterte. Ngayon, yung Meta na mismo, yung Facebook na mismo. Diba? Grabe kasi yung dictatorship ng SMNI, yung impact nilang mag-create ng fake news. Kaya sa totoo lang, dapat kailangan magkaroon ng batas laban sa mga fake news. Hindi yung libel lang, parang mahina yung libel eh. 'Di ba? Ay paano kung paulit-ulit na siyang nagki-create ng fake news? O kunyari, nakasuhan si ni ganito, ni ganyan. Ngayon, hindi niya natinira si ganito, iba na yung tinira niya. So another na naman ng libel, 'di ba? So mas maganda sa akin yung general na kaso na lang sana na ikaw nag-create ka ng fake news, eto ban ka na lahat sa mo, sa mga SOCMED mo. 'Di ba? Para sa akin dapat gano'n na lang yung gawin eh. Magkaroon ng batas tapos parang nagiging troll farm yung SMNI. Oo. Diyan nagsasalita yung mga vloggers na mga bias na walang ibang ginawa kundi tirahin si PBBM. This is not about political issue, mga minamahal. This is about spreading lies, hatred, fake news, at kung ano-ano pa. Okay lang sana kung nagbabalita ng tama. Okay lang sana, mga minamahal, kung yung ginagawa ng SMNI kahit kiling kay Duterte, tama pa din yung way ng broadcasting nila. Kaso hindi eh. 'Di ba? Yung network nila may something talaga. Kagaya ng kanilang mga broadcaster, merong something. Nasa demokratikong bansa tayo. Oo, aminado tayo dyan, pero hindi mo pwedeng abusuhin. De porket nasa demokratikong bansa tayo, aabusuhin nyo na. O baka mamaya, isisisi na naman nila ito kay President Bongbong Marcos. O, na ang nagpa-take down ay si PBBM. Diba? O, kagagawan nyo yan eh. Gumawa kayo ng fake news eh. Ginagamit nyo sa kasamaan, karahasan, diba? Ang channel ninyo, na supposedly dapat nagpo-promote kayo ng tama. O, magandang balita. Yung fair. Kasi wala naman pong tao ang deserve na makarinig ng fake news. 'Di ba? So para sa akin, nung nakita ko yung balitang yan, good news po yan, mga minamahal. Good news na ma-take down itong SMNI. Ang problema nga lang, baka mamaya isisi na naman nila to kay PBBM. Alright? So anyway, yun po, mga minamahal. So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, lahat ba ay nagulat? Kahit nga din ako, mga minamahal, nagulat po. Doon nga po sa naganap na hearing dahil meron palang rape case. Di umano. Itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, nung hindi naganap yung hearing ni Senator Amy Marcos, ang alam ko lang talagang kaso ni former President Duterte is yung patungkol nga po sa crimes against humanity, yung torture, yung murder, war crimes, yun lang talaga. Ang hindi natin nalalaman, mga minamahal, meron palang rape case. Di umano. Itong si former President Rodrigo Roa Duterte na nakalagay po, mga minamahal, sa International Criminal Court. At nung tiningnan ko yung website, oh my God, I really shocked. Dahil totoo nga, nakalagay nga, mga minamahal. Eto, kahit basahin ninyo to. Yan, yung article na yan, mga minamahal. Tapos dito banda, yan, on February 10, dyan. Basahin ko na lang itong part na to mamaya, mga minamahal, ha. So, sabi dito sa balita, yan. Situation in the Philippines, Rodrigo Roa Duterte, and ICC custody. Medyo napapaos ata tayo. Inom na muna tayo ng tubig, mga minamahal. March 12, 2025. Okay, basahin natin itong first part. Today, March 12, 2025, Mr. Rodrigo Roa Duterte or Mr. Duterte, born on March 28, 1945, uy, malapit na yung March 28, magbe-birthday na si Kadigungan, was surrendered to the ICC custody, was surrendered to the custody of the International Criminal Court or ICC or the court. He was arrested by the authorities of the Republic of the Philippines. In accordance with an arrest warrant issued by Pre-Trial Chamber I,
the chamber for charge for murder as a crimes against humanity. And I thought, nakala ko yun lang talaga. Yung kaso ni former President Duterte, yung torture, humanity of murder, kala ko yun lang, war crimes, genocide, yun lang. Diba? And dito sa pangalawang stanza na to, mga minamahal, ito, basahin ko na sa inyo. Nakalagay naman dyan, on February 10, 2025, the Office of the Prosecutor of the ICC applied for an arrest warrant against Mr. Duterte for the crimes against humanity of murder, torture, and rape. Well, kung sa bagay, aminado din naman yan si Digong kasi ang sabi niya, meron daw siyang katulong na kinakamay niya. Pinipinggir niya daw, mga minamahal. At sabi din ni former President Duterte na yung dark jokes niya, yung bilang mayor siya, mga minamahal, diba? Na dapat mayor muna ang mauuna. Wait nga lang, isearch nga natin yun eh. Nag-joke dyan si Digong eh. Dapat mayor muna ang nauuna. Diba sinabi niya ni Digong? Duterte. Ma'am, pasensya na ha. Pagpasalamat ko. Hanapin muna natin mga minamahal. Dapat mayor muna ang nauuna. Duterte jokes. Oo, tingnan nyo mga minamahal, oh. Duterte on Australian rape victim, napakaganda, dapat mayor ang mauna. Yan. Yan yung sinabi ni Digong. Sige nga, i-play natin. Yung sabi na mag-rape nila yung lahat ng babae. So, yung unang assault kasi nag-retreat sila, naiwan yung ginawa nilang cover. Ang isa doon yung lady minister na Australiana. Yung problema na ito. Ang Australian, yung kasi sige na tawag Paglabas, binalot, tinignan ko yung mukha. Ang parang sa'yo. Parang artista sa Amerika na maganda. Sayang. Ang napasok sa isip ko, nirape nila. Pinagpilahan nila na ito. Nagalit ako. Kasi nirape. Oo. Isa rin lang. Pero, napakaganda. Dapat, ang mayor muna ang Say. O, diba? Narinig ninyo? Dapat mayor muna ang nauuna. Hay, nako. Dapat mayor muna ang nauuna. Diba? So, I think, mga minamahal, yung mga joke-joke na yan ni Digong, I think, baka meron nga katotohanan at meron nga talagang nag-file ng case sa International Criminal Court laban dito kay former President Duterte. Okay, basahin pa natin. The chamber composed of presiding judge Julia Antonella Motok and Judge Rain Adeliande Sophie Alipini Gansu and Maria del Socorro Flores Liera assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is individually responsible as an indirect co-perpetrator for the crimes against humanity of murder alleged committed in the Philippines between November 1, 2011 and 16 March 2019. Paano to, mga minamahal? Hindi lang pala crimes against humanity ang kaso ni former President Duterte. Ang kaso niya din pala ay rape case. Kadiri. Putik mga minamahal, nakakadiri ito. Diba? May anak pa naman siyang babae. Ano to? Alakibuloy din? Diba? Ano to? Alakibuloy din? Itong si former President Duterte. Nakakaloka mga minamahal. Ewan ko ba kung sino pa ang gustong magtanggol dyan kay Kadigungan? O baka mamaya may magsabi, hindi, gawa-gawa lang yung kaso na yan. Paano maging gawa-gawa yung kaso? Kung, diba? Kung meron namang mga ebidensya na naipasa. Alam nga naman gagawin kaso yan ng ICC kung wala silang basihan. Nagigets ninyo yung punto natin dito mga minamahal?
Alangan naman gawin niya ng ICC ng gawa-gawa lang, wala silang pinagbabasihan, di sila yung binalikan. Di ba nagigets niyo yung punto? Grabe, insulto to mga minamahal. Ewan ko na lang kung bakit may mga DDS na up to this moment, abay sumusuporta pa din dito kay former President Duterte. Bulag-bulagan nga eh. Di ba nakakahiya to? May rape case pa lang kaso. Buti na nga lang talaga, mayroong hearing kanina at nagulat tayo sa ating mga nakita dahil nabanggit nga po mga minamahal na hindi lang war crimes yung kaso ni former President Duterte, kundi mayroon ding kaso sa panghahalay. Kaya deserve lang talaga ni Duterte na mailagay dyan sa ICC. Diba? Para litisin ang kanyang kasalanan kung talagang totoo bang guilty siya or hindi. By the way, mga minamahal, ilang mga Pilipino bet si Digong na panagutin yung pagkakasala niya nga po dito sa International Criminal Court. Mayroon tayong nakita dyan. Mostly ng mga Pinoy mga minamahal, yun ang sabi. Mostly ng mga Pinoy gustong panagutin itong si former President Duterte sa kanyang ginawang kasalanan. Nakita nyo ba yung ano na yon? Yung news na yun kanina? Nakita ko yan, dumaan yan dito sa news feed ko. Tingnan ko nga kung nandito pa. Madaming gustong search natin. Duterte, bet ng mga Pinoy. Bet ng mga Pinoy panagutin. Nga lang. Nandito yon. Ito mga minamahal. Yan nakalagay. Ano yung sabi dyan? Mayorya ng mga Pinoy naniniwalang dapat panagutin si Duterte sa war drugs killing. 51% ng mga Pinoy sang-ayon na dapat panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay na may kaugnayan sa war on drugs ng kanyang administrasyon based sa survey ng Social Weather Station. Grabe to. Sa naturang survey na ekonomisyon ng Strat-based Group, lumabas din 25% ang hindi sang-ayon dito. Tapos 14% ang undecided, habang 10% ang walang sapat na kaalaban para magbigay ng opinyon. Pero mga minamahal, 51% ang gustong panagutin itong si Digong. So isinagawa yung survey Feb 15 to Feb 19. Sa pamamagitan ng 1,800 respondents na may plus -2 margin of error. Okay, di ba? Tingnan nga naman natin mga minamahal, Wala, talagang nakakaloka itong si Digong. So, panagutin mo yan. Lalo pat ngayon na i-reveal na mayroon palang rape case itong si former President Duterte. Nakakahiya to. May anak ka pa namang babae din. Dalawa pa talaga. So, mga minamahal, eto. Nakikita nyo yung article ng bilyonaryo. Sabi ni Kitty, ikaw muna ang tatay ko. Siyempre, alam nyo naman mga minamahal na itong si former President Duterte ay nandoon sa The Hague, nandoon sa the Netherlands, nakakulong. So ngayon, yung real na tatay ni Kitty Duterte nakakulong. So which is, walang tatay as of the moment si Kitty. Ngunit nag-ask siya, mga minamahal, kay Bongo na kung pwede na siya yung maging tatay. Pero ano yung twist doon? Alamin natin yan. Basahin lang muna natin. Ninong Bongo, wala na akong tatay. Ikaw muna ang tatay ko ngayon. Pero wag kang umiyak. Ngayon ang panahon na magkaisa tayo. Straightforward tayo at be strong. Alam nyo kung ano yung twist dito, mga minamahal? Meron kasing mga umuugong-ugong na balita, usapan, na itong si Bongo daw po, galit si Sara Duterte kay Go. Dahil talagang sobrang close ni Bongo dito nga po kay former President Duterte. Now, syempre si Digong nasa ibang bansa. May mga perang naiwan. Diba? Gets ninyo mga minamahal? Merong mga perang naiwan dito si Kadigungan. Kung kaya't itong si Hanilet ay hindi sumama doon sa The Hague, doon sa Netherlands. And alam naman natin yung reason kung bakit hindi sumama. Sino ba namang maniniwala na wala daw passport kaya hindi sumama? Parang, pinanganak tayo kahapon? Pinaglololoko nyo ba kami? Para sabihin na walang passport?
Itong si Hanilet, kakagaling nga lang ng Hong Kong. 'Di ba? So, nagigets niyo yung punto dito, mga minamahal. Now, itong si Kitty, nag-ask na pwedeng maging tatay, kapalit na tatay muna ni former President Duterte, itong si Bongo. Ngayon, mga minamahal, dahil papalitan ni Bongo bilang ama, itong si former President Duterte, naniniwala ba kayo na merong tsansa na pati yung pera, yung pera ni former President Duterte, abay, ang may control na ngayon ay itong si Senator Bongo. At itong si Hanilet. Diba? Kasi itong si Hanilet, malapit din kay Go. So ngayon, mga minamahal, ano yung key points dito? Si Sara Duterte, di umano, abay galit dito kay Bongo. Kasi malapit din daw pala itong si Hanilet at itong si Bongo. Hindi lang natin alam, abay baka meron na palang eksenang ganap diyan sa pamilyang third party nang hindi natin nalalaman. Siyempre, single ngayon si Hanilet, 'di ba? At mapera, gawa nga ng may iniwan si former President Duterte. Now, ang tanong, sino ang kumukontrol ng pera ngayon ni former President Duterte? Sino kaya? Si Bongo or si Hanilet? Kasi iba naman po yung pera ng joint account ni former President Duterte with VP Sara. At iba din naman yung pera ni Pulong at ni Baste. Kaya nga ayaw magpaiwan ni Hanilet, 'di ba? At ginawa niya na lamang palusot, mga minamahal, na syempre wala daw siyang passport at para sa bata. Nagigets ninyo yung punto dito? Ito, usap-usapan lang to. Pero there is a big tendency na baka si Bongo na ang humahawak ng pera ni former President Duterte. Lalo pat mukhang itong si Go lang din naman ang nagtaksil kay Digong. Imagine nyo mayroon akong pinakitang article sa inyo, mga minamahal. Papakita ko sa inyo. Ipapakita natin para nang may natatauhan. Yan someone in Duterte's circle sold him out. Na dapat sana supposedly hindi nyo na pinauwi si former President Duterte. Pero kayo yung nagpahamak kay Digong. Humingi nga ng asylum si Digong sa China, 'di ba? Kasi balak magstay in. Kasi alam niyang may nakabinbin na warrant of arrest sa kanya. Now, na alam ninyo na merong problema kay former President Duterte, yung kanang kamay pa, yung nag-push through. Mga minamahal, tingnan nyo, someone from his camp betrayed him. Someone from his camp betrayed him. He was sold out by one of his own, maliban sa kanyang anak. 'Di ba? Nagigets ninyo? Kawawa naman si Digong after mapakinabangan. At ito yung malala, his own most trusted lieutenant. Kita ninyo? His most trusted lieutenant. Sino nga ba yung kanang kamay niya? At yung kanang kamay niya, mga minamahal, nakita nyo ba na binisita? Itong si former President Duterte. 'Di ba makikita ninyo, mas inuna niya pa ang mangampanya. Mas inuna niya pa ang sarili niyang political ambition. Habang yung kanyang amo na naging mabait sa kanya, dahil powerless na, inetsapwera niya na. Ngayon na malapit si Go kay former President Duterte, meron ding alam siguro si Go sa mga pera ni Digong. And now, si Hanilet ay singgalu, abay baka nagkokonsyabahan na
Hindi lang natin alam. Kasi si Kitty, ang sabi niya kung po pwede, maging tatay niya, si Bongo. Anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Gets ninyo? Mga minamahal. Anyway, grabe tong mga palaisipan na to, no? And I think, walang sekretong hindi nabubunyag. Baka bukas, sa makalawa, sa isang buwan, malaman natin ang katotohanan. Baka may relasyon, di umano, si Bongo at itong si Hanilet. Hindi lang natin sure. Huwag naman sana. Kawawa naman si Digong, tinaksil ninyo. Matanda na nga yung tao. Napakinabangan lang ninyo. Ganyan na yung ginagawa nyo. Kaya galit na galit si Sara di umano. Totoo ba? Nagalit si Sara Duterte kay Senator Go? At mapapansin nyo din yan noon. 'Di ba? Na si Baste galit kay Senator Go. Mayroong isang rally na kinall out niya si Bongo kasi hindi nagsasalita, 'di ba? O, Baste called out Bongo. Ito, natatandaan ninyo yan, Yan. Yan yung issue na yan. Davao Mayor Sebastian Duterte slams Bongo silence on the recent issue. Kasi si Bongo playing safe nga. 'Di ba? Ang gusto ng mga Duterte, kung kaninon sila ayaw, dapat ayaw din ng ni Go. Ganon, ang boses ng isa ay boses ng lahat. Kaya hindi na sa akin malabo at hindi na sa akin mga minamahal, big deal kung mag-traitor itong si Go. 'Di ba? Once nang na-call out ni Baste itong si Bongo, ngayon pa kaya nawala na, powerless na sila, wala nang kapangyarihan, pwede na sila nitong iwan. 'Di ba? Betrayal to the max. Alright? Pwedeng umiyak, pero iyak ng Diablo ang ginagawa ngayon ni Bongo. Alright, mga minamahal, yun po. Uy, grabe naman kayo. Bakit naman ganoon? Bakit nyo naman tinawag na pabigat itong si former spokesperson Harry Roque? Ay, ang sama naman ninyo. Ang sama naman ng mga gising ninyo. Abay, itong si Harry Roque, nag-e-effort na nga sa inyo. Tinawag nyo pang pabigat. Kaya Roque, nako, dapat matauhan ka na. 'Di ba? Kung meron kang dapat ikantay, kanta mo na. Total, tinatawag ka lang din naman nilang pabigat Hindi naman literally na direct ang sinabing pabigat ka, pero yun na din yung gustong palabasin Initsapwera ka na. Kasi wala ka ng silbi. O, asikasuhin mo daw muna kaso mo. Uy, naku, mga minamahal, ang sakit nito. O, sabi dito ng Abante News. Nakita ko lang to, sabi ko, grabe naman tong balitang to. Pabigat ka daw, Roque. Ano ba naman yan? Yung mga pinaglalaban mo, hindi ka kayang ipaglaban. Yan yung masakit Mga minamahal, kahit saan naman, yung tipong ginawan mo sila ng mabuti, pero sama ng loob yung ibabalik sa'yo. Ang daming ganyan Mapapersonal na buhay man natin yan. Sige nga, kayo nga. 'Di ba? May mga ganong klaseng bagay, mga minamahal. Alright. Sabi dito, posible umanong pabigat na ang tingin ng mga Duterte kay dating presidential spokesperson Harry Roque, kaya hindi ito isinama sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur, Representative Zea Along Adjong. Yan po yung kanyang napansin. 'Di ba? Kasi alam niyo, sa totoo lang, madaming pwedeng mag-anunsyo nun Oo, mga minamahal, madaming pwedeng mag-anunsyo na ay hindi na parte po ng legal team itong si Harry Roque. Pero yung manggagaling mismo sa bibig ni Vice President Sara Duterte na kinlarify niya mismo sa harap ng social media, sa harap ng napakadaming tao, 'di ba? Na pinangalandakan pa naman ni Harry Roque na siya ay isa sa mga magiging legal team council ni former President Duterte, lalo pat sabi niya, hindi ako uuwi. I cannot go home because I have to defend my president.
Tapos bigla ang sasabihin ni Sara Duterte, kinlarify niya na hindi naman siya parte ng legal team O ayusin niya muna yung asylum niya. O madami pa siyang kaso. Asikasuhin niya muna yung kaso niya bago siya magano ng kaso ng iba. Ay, ang sakit naman nun, mga minamahal. Sobrang sakit naman nun. Inanunsyo mo na, di ba? Tapos bigla kang mapapahiya. Hay nako. Itchapuera ka na, Harry Roque. Wala ka ng silbi. 'Di ba? Dahil ikaw ay naharap din sa mga kaso, meron ngang kasong human qualified trafficking yan. Dapat nga, hinihiring na yan, mga minamahal, sa totoo para magkaroon na ng ma-resolve na yung issue, ma-issuehan kung guilty ba or hindi, para nang makansela yung kanyang passport. Tingnan nyo, hanggang ngayon, naglalamyerda pa din yung ukinang ina. 'Di ba? So ngayon nga po mga minamahal, eto, basahin natin yung sinabi ni Adyong. Roque, pabigat na sa mga Duterte. Agoy! Agoy! Unsukit naman ito. Ouch! Di ba mga minamahal? Mamaya may maasar na naman sa akin dyan. Masakit naman talaga ouch! Pabigat pala ako. Ginawa ko naman ng lahat 'Diba? Kahit ako ay wanted, kahit ako ay pinaghahanap ng batas, kahit ako ay palipat-lipat, sinikap kong pumunta sa The Hague, sa the Netherlands, para maging abogado ni former President Duterte, tapos ito lang yung igaganti nyo. Hindi nyo ako papasamahin bilang isang legal team ni former President Duterte. Ano ba kayo? Nasayang yung effort ko dito. 'Di ba? Ay, deserve mo yan Nagpapaka-main hero ka sa mga taong hindi ka naman kinikilala. 'Di ba? Huwag mo nang ipilit kasi yung sarili mo. Tama naman yung sinabi mga minamahal ni Harry Roque na hindi niya na ipipilit yung kanyang sarili. Abay, dapat lang. Dapat lang na huwag mo nang ipilit yung sarili mo, masasaktan ka lang. Yung kahit anong depensa mo, dinedepensahan mo sila, oo, pero ang tanong, dinedepensahan ka ba nila? 'Di ba hindi? Oh, ang sakit naman nakakaiyak. 'Di ba? Alright, sabi pa dito. I think Vice President knows that Harry Roque is bringing too much problem. So, alam daw ni Vice President Sara Duterte, mga minamahal, na itong si Harry Roque ay magdadala lang po ng napakalaking problema sa kanila. So, if ever that he would remain in the Netherlands, nag-grant na ba yung asylum mo, Harry Roque? Sakit nito. Because they understand that not only Attorney Roque was cited in contempt in the Quadcom, but he also facing a serious case here in our country, which is yung qualified human trafficking, his involvement in Pogo. Diba? May kaso itong si Harry Roque sa Pogo. Dapat nga para sa akin, kung ako yung tatanungin, minamadali na yan, mga minamahal, para nang nauhusgahan na itong si Harry Roque. Kasi tingnan ninyo, walang ibang ginawa kundi naglalamyerda lang. Oo, lamyerda dito, lamyerda doon, na parang kala mo, walang kaso. Bakit ba nakabinbin yan dyan sa DOJ? Bakit hindi magalaw-galaw yung kaso ni Harry Roque? Bakit nakabinbin lang? Dapat asikasuhin. Magkaroon ng preliminary investigation, i-resolve yung issue. 'Di ba? Para makakuha ng probable cause, kung guilty ba or hindi. Kasi hangga't hindi nakikitaan ng probable cause, abay makikita nyo si Harry Roque, lamyerda dito, lamyerda doon, parang malaya, parang kala mo, tila baga walang ginawang kasalanan. 'Di ba? So, dapat itong si Harry Roque, para sa akin, iniimbestigahan, pabilisin yung hearing. 'Di ba, mga minamahal? Pero masarap na sa feelings na makita na itong si Harry Roque ay talagang initsapwera na nila. Para sa akin, mga minamahal, ang sarap sa feelings na initsapwera na nila itong si Harry Roque. Biruin mo, ang yabang ba naman, 'di ba? Si Kaufman ba 'yon, yung isa sa legal team ng mga Duterte? And I think nayabangan itong si Kaufman dito kay Roque. Madaldal kasi. Sobrang daldal niya ni Harry Roque, mga minamahal. Baka yung mapag-usapan, abay i-content kasi vlogger na din ngayon itong si Harry Roque. By the way, mga minamahal, natawa ako. 'Di ba ang sabi ni Harry Roque noon? Ganito,
Pag people power na tayo, ay, naks. Siya yung nagyaya ng people power, pero siya yung wala. Diba? Supposedly, kapag ikaw magyayaya ng people power, dapat ikaw yung nangunguna. Kaso ano yun? Online people power? Trolling lang, sa ano lang tayo, comment, Facebook lang, ganun lang ba? Okay. Di ba nakakatawang isipin? So ngayon nga po mga minamahal, yan, pinagtawanan si Roque. Inano pa nga siya ni Doris Bigornia sinupalpal Kung hindi ba naman loko-loko, magpi-people power tapos siya yung wala. Tapos dati sinasabi niya yung people power, hindi yan totoo. Mga aktivista lang gumagawa yan. Pero ngayon, tingnan ninyo, sila yung nagrarally. Di ba parang mga timang? Na-jude something talaga sila sa mga pag-iisip nila. I think parang gano'n na yung nangyayari. Dahil sobrang obsessed silang mapabagsak ang gobyerno pero hindi nila mapabagsak. Kaya ano na lang, dinadaan na lang nila sa paninira. Tingnan niyo yung mga vloggers nila, nag-iiyakan doon sa sa Tricom. Kilala niyo tong vlogger na to? Iyakin tingnan niyo, ayan yan, lakas gumawa ng fake news. Sabi niya, bilang isang taxpayer po, ganyan-ganyan. Ngayon, ginisa siya, taxpayer din naman ako How much tax did you pay? Ay, talagang hindi nakasagot mga minamahal. Baka yung tinutukoy niyang tax is yung bumibili lang siya, yung VAT, yung ITR. Baka yun lang, pero wala naman siyang yung tax na literal na binabayaran na diba? Yung may monthly, may business, ganyan-ganyan. Lahat tayo taxpayer. Diyos mio naman, Santa Barbara Bindi. Tawang-tawa talaga ako dito kaya kay sa mga vloggers ni Digong. Si Digong nandoon sa The Hague. Si Roque nagtatago. Si Sarah uhaw sa posisyon. Si Robin na aksidente. Yung mga vloggers na sa Tricom. Wala mga minamahal. Kawawa sila. Panis. Diba? Nakakaawa. Tapos itong si Harry Roque, tinatakwil na din nila kasi wala nang tawag dito, wala nang kwenta, wala nang silbi. Ay, nako. Alright, mga minamahal. Saludo sa'yo. Adyong. Again, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang po ako mga minamahal ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell mga minamahal for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.